In heaven, we thank you, Lord, for these faithful people who have come this Sabbath morning who are worshiping you in this holy Sabbath day. We ask, Lord, that your Holy Spirit be with us, open our hearts, open our minds to your truths, help us understand the Bible according to your will. For hearing and answering our prayers, please guide me, Lord, as I open your word. May I emphasize correctly and deliver correctly, so that the people will be coming near to you. Thank you for hearing and answering our prayers in Jesus' name. Amen. Maganda po ang ating discussion kaninang Sabbath School tungkol sa creation. Maganda rin din po sa kumanta. Narinig ko po sa kanta, lahat ng iyong buhay, pati ang inyong mga, parang may sinabi rin mga property, mga gano'n, mga kain. Naalala din. And ang introduction po, ang aking pagbati, ang yalagi kong greetings ay ang ating fundamental gifts. Ako po ay natutuwa na makapiling kayo dito sa Church ng Bukal. Dahil po, pag nakakakita ka ng mga Adventist, alam kong pare-pareho ang ating paniniwalaan. Tayo po ay naniniwala sa ating Holy Scriptures. Kahit na may mga taong hindi naniniwala minsan sa Holy Scriptures, yan po ay laking kalubihan nila. Sabi ko, bakit ayaw niyo maniwala? Parang galit na galit kayo sa Bible. Kasi ganyan-ganyan, iwan ko na lang. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun. Pero tayo po ay naniniwala sa Holy Scriptures. Tayo naniniwala sa Trinity, yung mga ayaw maniwala sa Holy Scriptures, yung mga evolutionist. Yan. Paghukayin natin sila para makita nila ang katunayan. At saka, sabi ni Ellen G. White din sa mga writings niya, ilagay yung prophecy sa harap. Kasi ang isa sa mga nakaka-convincing para maniwala ang mga tao sa Holy Scriptures ay ang prophecy. Pag nakita nila ang history ng mundo, ang prophecy, tapos sumusunod yung history ng mundo sa prophecy, how can you deny, di ba? So meron tayo, para mapaniwala natin ang mga tao sa Bible and sa creation, meron tayong archaeology, meron tayong prophecy, tapos nandiyan pa yung mga testimony, yung mga kwento-kwento, yung mga tayo, yung mga experience. So marami pong mga pamaraan para share natin ang katotohanan tungkol sa Holy Scriptures. At syempre ang banal na Espiritu ang kumukumbinsi sa kanila. At nga ng aking kaibigan, tayo na lang tayo, ang sa puso ko, ang sa Panginoon. Tayo po ay naniniwala lahat sa Trinity. Meron maraming tao sa Facebook na ayaw maniwala sa Trinity. Hindi ko rin maintindihan kung bakit. Sabi ko, alin ba sa Trinity ang ayaw nyo? Yung God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ang tagal nila sumagot. Kasi daw galing yan sa Catholic. Anyway, tayo po ay naniniwala dito. And we believe also in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Especially, the Holy Spirit is the Comforter who is teaching us all things whatsoever God has taught us. And will bring to remembrance everything that we have heard. So, kaya po mahalaga na ang ating Bible, ang ating Spirit of Prophecy ay ating binabasa dahil ang Holy Spirit ang mag-remind sa atin. At pag hindi rin natin alam, ang Holy Spirit din ang magtuturo sa atin. Kaya minsan, pag itising natin sa umaga, Lord, ano bang gagawin ko ngayon? So, pag nagtuturo, pag may pumasok po sa ating isip na maganda, na pinagpala ng Diyos, yun po ay galing sa Holy Spirit. Dahil sabi sa Bible, and He shall teach you all things. Ayaw po ay naniniwala sa creation. Aha! Ito, hindi lang creation. Literal 6-day creation. Yun ang i-emphasize natin dahil yun ang kinakalaban din ng kaaway. Kasi pag tinanggal mo yung literal 6-day creation, pwede mong sabihin yung creation ay tigwa 1 million years yan, o tigwa 1,000 years. Pwede mo naman sabihin ganyan yung creation dahil hahanap sila dahil a year is a day, 1,000, gano'n. Bible. So, hindi yan totoo. Bakit? Pag binasa natin ng Genesis 1:1, and the evening and the morning were the first days.
and the evening, and the morning and the evening. Ganun. First day, second day, in the evening, in the morning, in the evening, in the morning. Walang evening in the morning kung 1 million years. Di ba? Kaya i-emphasize yan. Minsan nagtataka tayo. Bakit paulit-ulit yun? Bakit paulit-ulit? And the evening and the morning were the second day. Verse 8. In the evening and the morning were the... Lahat ng araw. Evening and morning. Evening and morning. Evening and morning. Why is there so much redundancy? Aha. Dito natin malalaman na in the last days, maraming mga magsasabing hindi yan talagang literal day. Pero dahil literal day ang may nakalagay evening and morning in the first day. Bakit yan binabanatan ng kaaway? Dahil para matanggal niya ang Sabbath. Pag hindi yan tayo maniwala sa creation, hindi rin tayo maniniwala na yung 7th day ay actually literal Sabbath. Kaya yan po ang pinakaalaban ng kaaway. At saka yung pinigyan ni Beobi, hapon sabi nung nagtaas, hindi natin maluloko yung mga Adventist na yan. Dahil they are keeping the holy Sabbath of the Creator. So yun po ay napaka-laking katotohanan ang Sabbath at ang kinalaman niya sa creation. Pag natanggal mo ang creation, wala ka na rin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And naniniwala rin po tayo sa nature of man. That we were created in the image of God, that we have fallen, and that the plan of salvation is to bring us back to the image of God. Dahil rin po ay naniniwala sa great controversy. Of course, that there is a controversy between Christ and Satan. Pero, mas makapangyarihan ng ating kakampi. Sabi nga din sa kinekente ni Kuya Ogie kanina na video na kung gusto niyo pong kumopya, meron akong kopya dito. Meron din po siya. Napakaganda, 3 hours siya na document, parang interview. Na talagang makikita natin dito ang great controversy. Pero, ang gusto po natin i-emphasize dito, kasi makikita natin dito ang kaaway. At minsan matatakot tayo. Pero sabi ni Ellen G. White, hindi yun ang point. Ang i-emphasize natin ay mas malaki yung ating kakampi. Mas malaki. Sila, nanginginig sila. Pag yung si George, ano nang pangalan ko yun? Yung pinakita mong dalaga niya? George ba? O si Roger? Morno. Yung si Roger Morno, sabi niya, hindi na kasama sa inyo. Yung kanyang kaibigan, the devil worshipper, nanginginig. Nakita niya nanginginig. Sabi niya, nanginginig. Sabi niya, nandito yung presence ng Creator. Yung kinakatakutan namin lahat. Nandito. So, mas malakas po ang kapangyarihan ng ating kampi. Kaya, there is nothing to fear. Sabi nga ng kanta na He loved me. Sabi, neither death, nor life, nor angels, nor things present, nor things to come, nor heights, nor depths, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God. May nakalagay doon, powers. So hindi tayo natatakot sa mga powers sa mundo, kahit na gaano sila kalaki. Dahil napakaliit lang yan kung i-compare sa ating Creator. Yung Creator na kinakatakutan natin lahat. Ang lahat ng creation dito sa langit at saka lupa. Naniniwala rin po tayo sa life, death, and resurrection of Christ. Yung mga iba hindi naniniwala dyan, pero tayo po ay subscribe to this idea. And also the experience of salvation. And not only that, the most new fundamental belief is growing in Christ. Kahit tayo'y nabinyagan na, kahit tayo'y nakapag-voice of youth na ng 3 linggo, sino bang nabinyagan dito ng 3 linggong evangelism? O 5 linggo? Karamihan, dahil 1 linggo o ano? Kaya ibig sabihin nila kayo dyan yung growing Christ, hindi ibig sabihin na yung natutunan natin dun, yun na lahat yun. Hindi pa nga natin nabasa ang buong Bible. Ang dami pa yung testimonies, napakarami pa rin. May book na evangelism, may book na tungkol sa health, may book tungkol sa Adventist home, kung ano. So we have to grow in Christ, continue feeding on His Word, meditating on it, and singing His praises, and coming to church, and learning more and more. Dahil po, ang University of Heaven, University of New Earth, tuloy-tuloy po ang ating education about God's character. Hindi yan matatapos. Ang richness of God, ang truths about God ay hindi matapos-tapos, everlasting education po yan. And naniniwala rin po tayo sa church na merong
community of believers who believe, confess that Jesus Christ is Lord. Also, that there is such a thing as a remnant and its mission. And then, iba-ibang klaseng tao tayo sa mundo. As a church, meron magagaling mag-drive, may magagaling magluto, may magagaling kumanta, may magagaling magturo, may magagaling sa gantong topic, may magagaling sa biology, may magagaling sa theology, may magagaling sa computer, may magagaling sa music, may magaling sa business, etc., etc. And the unity in the body of Christ makes it with different different talents for functions for the strengthening of the church. And iniwalan po tayo sa literal, biblical baptism, no problem about that, and sa Lord's Supper, which we are doing, and also spiritual gifts and ministries kadugsong nung sa unity of the body of Christ. And also, very importantly, the gift of prophecy. We will touch on this later. And especially manifested in the ministry of Ellen G. White. And of course, we believe the 10 Commandments. Memorize po natin lahat yan. Kahit minsan di natin memorize. Nandiyan pa rin sa ating isip. And especially, dahil Seventh Adventist tayo, on the Sabbath. And we also believe in stewardship, not only of money, offering, and tithes, but also of our time, our influence, and other things that we can treat as resources. And also our Christian behavior. Nakalagay dyan ay, this means that our amusement and entertainment should meet the highest standards of Christian taste and beauty. Kaya yung sinasabi ni Kuya Ogie kanina na ginagamit ng kaaway ang technology, totoo yan. Dahil yun dyan yung mga napakaraming distraction. Para imbis na nag-aaral tayo ng ating Bible, nanonood tayo ng kung ano. Ilang percent tayo Christians? Ilang percent tayo? Yan ang ating tanongin sa atin sa Bible. Test yourself or suriin ang iyong sarili kung kayo ay nasa pananampalataya. So our amusement and our entertainment, tayo natin babantayan. Kung anong pumapasok, yung mga signboard, yung mga nasa radyo natin, nasa TV natin, nasa YouTube, yung mga lahat yan po nakaka-influence sa ating pananaw sa buhay, sa ating mga prinsipyo. Ngayon, ano yung biblical na highest standards daw? Diyan yan sa Philippians 4:8. Whatever is true, whatever is lovely, whatever is good report, whatever is think of these things. So there is a biblical basis for filtering this, especially this amusement and entertainment. Lalong-lalo na, ang sabi po dun sa isa kong sermon, sabi ni Ellen G. White, ang pinakakalaban ng gawain ng Holy Spirit ay itong amusements. Itong kung ano-anong games. Dota, kung ano-anong games. Sa cellphone, sa computer. Dahil yan po ay nagkukuha ng atensyon sa gawain ng Holy Spirit. Imbis na we are supposed to watch and pray, we are playing. Diba? And then we also believe in marriage and the family. And then in Christ's ministry in the heavenly sanctuary. Ay, meron pa akong konting kwento tungkol dito. Meron akong na-meet na taga-Australia na nag-aaral ng theology. Doon daw siya nag-aaral sa Avondale. At saka nabalitaan ko rin yun sa isang sermon, sabi nila, ang title ng sermon is the hinge, yung bisagra. The hinge that makes or breaks Adventism. Ano kaya itong hinge na to? I want to know it. I listened to the sermon, and yung pala, every decade, merong umaatake sa isa sa mga fundamental beliefs ng ating paniniwala. At yun ay ang ministry in the heavenly sanctuary. At ang isa sa mga example nito ay nangyari sa Australia yung Des Ford. Sabi nila, nung he was questioning, sabi niya, baka meron pang isang interpretation niya. Pero that can, I think, I don't know. And gumawa ng napakaraming study nun ng ating church at yun ay it was taken care of. So we have to be careful. Kung hindi po dito sa ating Christ ministry in the heavenly sanctuary, kaya pala ito tinuturo, simula cradle roll, yung mga dinidikit na felt paper na may ministry, may tupa, may hanggang high school sa
Kung pupunta kayo sa Adventist schools, tinuturo ito sa elementary, paulit-ulit, sa high school, hanggang sa college, simula cradle roll. Kaya pala inuulit-ulit yan mga kapatid. Dahil napaka-importante niyang Christ ministry in the heavenly sanctuary. If it not, kung hindi po dahil dyan, sa komplito ng thought na yan, para lang tayong ibang mga Christian organizations. But this is the really one of the very distinct. And of course, we are believing and waiting for the second coming of Christ, which is, nakasulat dito, imminent. Imminent meaning, malapit na mangyari. Kung yung mga disciples dati, at saka yung mga ibang mga disciples ay nagbebentahan ng kanilang mga lupa at mga bahay dahil akala nila malapit na ang katapusan. Tayo rin siguro, kung tayo tatawagan ng Diyos sa mga ganun. Parang si Nicodemus, nung kamiting niya si Jesus ng gabi, sa John 3, sabi niya, yung John 3 na chapter na yun yung pag-uusap nila ni Jesus at Nicodemus na secret. Yun ay nagbago kay Nicodemus. Siya ay Pharisee. Siya ay maraming mga benefits galing sa dinami, as a Pharisee. Pero sabi ni Ellen G. White sa part, naubos ang kanyang pera kasi suporta niya dun sa mga layman, sa mga disciples. So, ganun po ang nangyayari pag ikaw na nalalaman mo na lahat ng bagay wala ka nang maalalahanin dahil gusto kang iligtas ng Diyos. And we also believe in the death and resurrection because of sin. Merong kamatayan, but no problem because God can resurrect. Question lang kung kailan. And there is also the millennium and the end of sin. When Jesus comes, there will be the unrighteous dead will then be rested. Okay, the righteous will spend a millennium in heaven, and the earth will be occupied by Satan and his angels. And pagkatapos ito, the earth will be made new where righteousness dwells. No more night, no more day. Sabi nga dito sa kanta. So yun po ang ating katapusan ng greetings. Ito po ay gusto kong i-review. Ang topic po natin ngayong umaga ay tungkol sa using technology in ministry. Kung ginagamit ng kaaway ang books para magkaroon ng pocketbook, ginagamit din natin pwede rin gamitin para magkaroon ng Bible. Kung ginagamit ng kaaway na merong TV na masama, ginagamit din, sabi ni Joy, gamitin lahat ng pamamaraan to call the attention to the word. Kaya meron tayong AWR, meron tayong Hope Channel, meron tayong 3ABN, dahil, at ang mga text sa Bible ay makakatulong sa atin sa guidelines natin kung paano gagamitin ito at kung ano ba talaga ang basis kung bakit ginagamit natin ang mga technology na ito sa ministry. Dahil po, ito po ang topic ko dahil ako po ay teacher ng computer science sa AP. Kaya ito po ang aking area of concentration. Hindi pa ako theologian, katulad ni Pastor. Kung meron kayong theological question, kay Pastor po ninyo itanong. Kasi di ba iba po ang ating interest at ang ating mga educational background. Sabi po sa Habakkuk 2:2, ito po ay narinig kong idea kay Dr. Guptil, na president ng IAS, kung siya ay mag-lecture sa Hope Channel training sa UP. Write the vision and make it plain upon the tables, that he may run that readeth it. Ang idea po dito ay ito ang kino-consider at isa sa mga common sa technology. Kasi sa technology dapat malinaw. Make it plain. Ibig sabihin, ang tunog dapat natin malinaw. Ang ating PowerPoint ay malinaw. Dahil pag hindi malinaw, hindi makikita. Hindi maiintindihan. Diba? Kaya ito po ang ating, pag tayo gumagamit ng technology, palinawin po natin. Makita ng lahat, maintindihan ng lahat, whether tunog or picture. Yan po ang sabi ng Diyos kay Habakkuk. Isulat daw ng maigi para malinaw, maintindihan. For the vision is yet for an appointed time. So kahit na hindi natin alam kung para saan, linawin lang natin kung sino audience, linawin lang natin bakit may video, sino manonood niyan. Hindi natin alam, di ba? May baalay nyo, mayroon pa sa internet na kanood niyan. So tayo, kung noon, isusulat talaga, write it clearly. Siguro ngayon, record it clearly.
Dahil merong ibang mga makikinabang dito sa mga katotohanan. Speak and not lie. Ibig sabihin, kailangan accurate ang ating representation ng ating Bible and the spirit of prophecy. Wait for those, it will surely come, it will not tarry. So, ano mga gamit ng mga computer natin sa ministry? Of course, katulad ng ating i-align natin sa ating mga mission, to carry the gospel, to propagate the good news, to preserve, preserve, sabi din sa Habakkuk 2, kailangan mong isulat para hindi nagiging chismis, hindi bumabago-bago ang kwento, to preserve and communicate God's word to others. Kung katulad ng ginamit ng paper sa libro, ng tables of stones, nung unang panahon, nung wala pang papel, tables of stones. Ngayon, yung mga files na Bible nandyan sa inyong mga SD card, where God's word pa rin yun. Kahit nandyan sa cellphone nyo, yung mga files sa inyong mga programs na Bible, God's word pa rin yun. Whether it's in a digital format, website format, or iPhone, or Android, or book, or scroll, yung Dead Sea Scrolls, or nasa tables of stones yan, God's word pa rin yan, or kahit yung katulad yung mga Bible verse na memorize ni Pastor na bigla na lang nire-remind ng Holy Spirit sa kanya i-recite. Ganyan po ang pinakamaganda. Kasi noong unang panahon, wala pang tables of stones. Kaya nandun sa memorize, hindi tayong makakalimutin. Kaya sabi, remember the Sabbath day. Ibig sabihin, nakalimutan nila. Yung mga nagtatulog, tutubang, yung Sabbath niya, yung Exodus lang yan. Ba't nakalagay? Remember. Di ba yung nakalimutan? So, to help us remember, to help us share, to help us search and research, napakalaki ng tulong. Ako, sabi ng ibang mga kaibigan natin also, ang bilis mo sir mag-research, ang bilis mo humanap. Kasi po, naiintindihan natin yung Google, saka yung mga search engine, kung paano gumagana at saka paano gamitin. Kaya minsan nauunahan ko sila. And wala namang problema, hindi naman tayo nagpapagalingan dahil napakalaki ng gawain. Mga kapatid, walang competition na kailangan. Actually, sabi na rin kung tayo ay nag-aaway-aaway sa loob ng church, yun ay because hindi tayo gumagawa talaga ng gawain. Lawak-lawak, bilangin yung lahat na nakasalubong, hindi pa nakakalat ng Ebanghelyo. Tayo mag-aaway-aaway dito kung ano mga insignificant things, di ba? So that is one tip. Maybe we are not focusing on it sometimes. But in technology, it will help us to search and to research the Bible. And also to get the Bible in our mind. Sabi sa Bible, and these words which I commanded thee this day shall be in thine heart. And thou shalt teach them diligently unto thy children. Ang Bible ay ituturo natin sa ating mga anak, sa mas mga nakakabata sa atin. Kaya tayo mga nakakabata, tayo nakikinig sa ating mga elders natin dahil yan ang command. And shall teach them when thou sittest in thy house. Pag tayo nakatunga, nakaupo sa ating mga bahay, when thou walkest by the way, o ngayon hindi nang walkest yan, ridest pa, at saka drivest. Okay natin, when thou drivest in the highway, and when thou liest down, kahit tayo natutulog, paano yun? Tinatanong ni Brother Ronald kanina, sir, ano itong nandito sa sakyan mo? Sabi ko, ano yan, friend? MP3 player. Nilagyan ko nung great controversy, MP3 dun sa loob. Tapos ginon ko. Para kahit na nakahiga ako, tumutunog. When thou liest in the house, and when thou walkest by the way, and when thou risest up, kahit tayo bumabangon. So yan po ang sabi sa Deuteronomy 6:7, ang sabi ng aking Bible teacher. Pag binanggit sa Bible, totoo yan. Pag binanggit ng dalawang beses, na-emphasize, mas lalong importante. Mas lalong importante. Kaya pala, binanggit ulit at inulit dito sa Deuteronomy 11:19. And ye shall teach them your children, speaking of them when thou sittest in thy house, when thou walkest by the way, when thou liest down, and when thou risest up. Inulit na naman. Napaka-importante mga kapatid. Kaya nung pumunta ko doon sa isang bahay ng aking mga kaibigan na nag-aaral ng theology sa AB, nakita ko may nakapaskil na memory verse sa gitna ng bahay. Sabi ng kaibigan ko, ito yung mga naniniwala talaga sa Bible. Kasi sabi daw, paskil daw sa sa dingding at saka sa pinto. Nakita ko Sabi, siniseryoso na, siguro talagang Bible believer to. At saka habang naglalakad, nagkikita tungkol sa mga great things na ginawa ng Diyos noong unang panahon para lumakas ang pananampalataya ng isa't isa.
When thou liest down, when thou risest up, when thou art sitting, walkest by the way, meron pa. Only take heed to thyself and keep thy soul diligently, lest thou forget the things. Kaya pala ating inuulit-ulit. Kasi baka natin makalimutan. May nagpapakita ng isang graph na gano'n. Pag ikaw daw po ay nakikinig, mga 2% lang na iaalala mo. Pag ikaw ay nagtuturo, mga 80% ang naaalala mo. Kaya tayo ay magtuturo ng ating Bible kahit hindi natin lahat naiintindihan. At huwag tayo mahihiya. Aminin, hindi natin naiintindihan kasi hindi naman talaga natin naiintindihan lahat. Ang dami kaya niyan. So pag hindi natin alam, okay lang. Ay, di ba? Maybe God will reveal, or maybe somebody else knows. No problem. Only take heed to thyself and keep thy soul diligently, lest thou forget the things which thine eyes have seen, and lest they depart from thy heart all the days of thy life. But teach them to thy sons and thy sons' sons. So nandiyan naman teach. Ituturo natin ang mga Bible story, ang ating mga story nung kami elementary. Tinuro kami ng napakaraming Bible story sa bahay. At saka dun din sa school. Ako pumunta sa Adventist elementary school. At saka hindi lang yun. Ang aming teacher ay napakaganda ng kanyang naisip. Sabi niya, wala pa kang ginagawa pag Sabbath afternoon. Wala nga. Pumunta kayo dito. May kikenta ako sa inyo. Kayo pumunta sa school. At kinento niya yung yung early writings, something. Yung kwento ni Ellen G. White kung paano siya lumaki, yung binato siya, yung ganito. Pinagpatuloy niya ito dahil kulang yung aming time sa classroom. Pinagpatuloy niya sa Sabbath afternoon sa aming school. At doon ako na, it made a very nice, very important impression in my mind. Dahil yun na po ang nakasabi sa Bible. Hindi lang napaka-importante, inulit pa ulit. And that thou mayest tell them in the ears of thy son, and of thy son's son, what things I have wrought in Egypt, and my sons have I done among them, that ye may know that I am the Lord. Ulitin pa yan. Tell ye your children of it, and let your children tell their children, and their children another generation. So talagang pinapasapasa ang mga kwento. Ang mga Bible na kwento, ang mga so ngayong mga panahon, maliban sa mga kwento natin sa family worship, habang tayo nagde-drive, yung nag-play din na Bible na kung piniplay, at saka habang wala tayong ginagawa, yun din, and manunod tayo ng 3ABN, ng Hope Channel, kung na tayo manunod ng mga ibang wala namang kinalaman sa kaligtasan. Dahil time is short. Real life examples, yan. Meron akong kaibigan na missionary. Sabi ko, Pastor, what is your message to the other people who are taking the same course? Kasi nabalitaan ko siya, computer science din yung tinapos niya. Theology siya dati. Pero tinanong niya yung mga missionary, ano bang kailangan ng field niya? Sabi niya, marami ng pastor. Ang kailangan natin yung sa technical. Wala tayong gumagawa ng field. So nag-shift siya. Kasi yun daw kailangan ng mission field. Sabi niya ng message, sabi niya, everything is a computer today. Satellites are computers. May computer rin yun. Radio stations are computers. Diba? Computer lang yan nag-play ng MP3s. Computer yan. TV stations are computer. Minsan, every day ako napunta simula AUP dati hanggang papuntang Silang. Dahil dun sa may Silang, merong uplink station ng satellite ng TBN, HCBN, Smile of a Child, Church Channel, kung ano pang religious channel na free dun sa Aguila satellite. Hindi na pala Aguila, sa Koreasat na ngayon. Ang dala-dala ko po dun ay yung nag-preach yung Amazing Facts sa Davao. Sabi nila, Sir Win, i-download mo itong aming video ngayong gabi. Tapos download mo, pinenta ko yung download. 16 hours, 13 hours na download. Kaya mabagal mo kayong upload. Tapos kinabukasan, dalhin mo naman din sa satellite station. So dinadala ko sabi nila, wala bang okay lang ba yung sa'yo? Sabi no problem. Grade yun. Tuwang-tuwa ako, alam niyo kung bakit? Ibang review yung pinapadala sa akin. Dadalhin ko daw, download ko, dadalhin ko sa satellite station. At kinagabihan, i-air nila all over Southeast Asia. What an honor, di ba? Na yung iba na nadaan sa aking USD. At dinala ko sa ano. So, ang pagpasok ko po doon, ang nandun mga computer lahat.
computer ng TVN World, computer ng Smile Crusade, computer ng HCBN, computer. Lahat sila nag-play ng kanilang mga video. Gagawin yun, lalagay yung USB, lalagay sa schedule, tapos bubukas ulit. Pagkala sa pagtingin ko sa aking TV na may satellite dish, andun yung dala-dala kong video, minsan sira pa. May error minsan kasi yung switcher nila dun. So, TV stations are computers. Digital TV receivers are computers. Yung mga signal nyo, yung mga dream, computers yan. Kaya nga nag-error. PowerPoints, yan. Hymnals, may mga computerized yan. And meron tayong iPad, Android, mga phone, Java. May Spirit of Prophecy, di ba yung sa Android natin? Free. Praise the Lord. Dahil yun ang ginawa ng ating General Conference, ginawang free yung Spirit of Prophecy sa Android. I-download nyo lahat yan. And sa ating mga iPhone, iPod, and iPad, at saka kung ano na pang tawag dun, free rin po yan sa App Store. At saka yung may mga lumang phone, yung mga Java phones, yung Nokia, meron din kumpletong Spirit of Prophecy dyan. Ang hirap lang gamitin. Bumili na lang kayo ng phone na mas malaki-laki yung screen para kayo hindi mahirap. Pero meron din, I found out, ginawa ng isang Adventist na taga, I forgot the country. Pero nahanap ko, and then sinubukan ko, gumagana, ang hirap lang gamitin. And transmission of programs through the internet. Halimbawa, mag-shooting si Doug Bachelor ng 3 linggo, yung Central Study Hour sa 3ABN South Channel sa HBN. Yun po ay sinushoot 3 weeks in advance yung sa Sacramento Central Church. Tapos in-edit, nalagyan ng mga Bible verse, yung mga maliit na inayos, and then i-send ngayon yan sa mga networks, free. So i-send sa GMI, i-send sa Hope, i-send sa 3ABN. Saan yan sinisend? Through the internet, da-download lang. Sabi, nandiyan na yung file, kunin nyo na lang. So lalagyan nyo yung network, lalagyan nila sa kanyang mga playlist, saka mag-play sa schedule. Ganyan po. Otherwise, magpapadala. Kung hindi dahil dito sa internet, sa mga technology na ito, papadala pa sila ng tape. Maraming gastos. And syempre nandiyan ang ating Bible and Spirit of Prophecy research. Pag meron tayong natatanong, pag ako meron verse na ganito, sabi, pag nag-aaral ka ng Bible, magiging mas matalino sa teacher. Hindi ko alam yung words, tatype ko sa Google. Paglagay ko Bible, makikita ko, nasa Psalm 119:99 pala. I am wiser than all my teachers because thy testimonies are my meditation. Ang laki po ng tulong ng Google sa aking pag-research kasi hindi ko maalala yung eksaktong verse pastor. Hindi, yung mga ating theologian, meron silang gift ng memory. Nandiyan, dahil sa pag-aaral nila, at saka hindi lang yun. Pag sila ay nag-aaral mismo, mas lalong kaya yung mga Jews ay napakagaling, di ba? Pag gumagawa sila ng movie, talo lahat ng ibang movie. Kung anong gawin nila, gumawa sila ng aeroplano, talo lahat ng ibang mga army. Gumawa sila ng bomba, iba rin. Dahil palagay ko, sobrang pagbabasa nila ng Bible, kahit na yung kalahati lang yung pinapaniwalaan nila yung sa New Testament. And one of the websites, yung Bible.cc. Yung lagi kong ginagamit yan sa Bible and Spirit of Prophecy Research. And it helps very well. What else? Meron pang mga, yan. Yung sa iba pang mga problems, we have, ano bang part natin? Nandun na lahat. Siguro, pag mga technically oriented and interested kayo, may mga kulang pa siguro. Halimbawa, if you want to make the fundamental beliefs easier, for example, ngayon, yung mga verse doon, pag hindi pa nagsishow lahat masyado, siguro you can improve it. Or make the search, hindi ko alam kung meron mga interested mo ganyan. But anyway, it helps others to find the truth. Sabi pa dito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ito po yung sabi ni Jesus kay Nicodemus. That He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Romans 10:13. How then shall they call upon Him whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Buti na lang,
Tayo sinisimba every Sabbath to listen and sometimes to preach. And how shall they preach except they listen? Sino ba yung mga sinens? Sabi sa Mark 16, Go ye therefore into all the world. As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the good gospel of peace, and how bring glad tidings of good things. So ang nakalagay ko dyan, ang point dyan is, we have to preach, and we have to listen also, and because we are all sent. But they have not obeyed the gospel. For Isaiah said, Who hath believed our result? So faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So hindi lang, so pag ating binasa, nag-meditate, and nakinig. Kaya merong website na audioverse.org. Diba? One of my favorite websites, audioverse.org. Halos, siguro 80% ng mga nakakapagpalakas sa pananampalataya kung marinig kong mga audio at saka mga video. Ganun doon. Audioverse.org. It is free. You can download many Adventist sermons for free. Very good Adventist sermons. Halos lahat ng mga galing na speaker andun, in video and in audio format. Because dito sila nakabase sa Romans 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Yan yung sinasabi ko kahapon, kanina. Psalm 119:99. I have more understanding than all my teachers, for thy testimonies are my meditation. Minsan, nakaupo ako. Sabi ng teacher ko si Pastor Manalo, ang tagal mo nang iniisip yan, Win. Tama na yung pag-iisip mo. Sabi ko nga, lagi pala akong nahuhuli na nag-meditate. So, wala nang problema kasi nakalagay dyan. Hinanap ko yung meditate day and night. Napakarami pala yan sa Bible. So, huwag kayong mahihiya mag-meditate on the Bible dahil napakarami yan. Hindi lang yun. It will make you smarter than all your teachers. But if the teacher is also reading the Bible, competition kayo. That is nice. For thy testimonies are my meditation. Sabi ko sa Education 142, paragraph 2, as a safeguard against degeneracy and a stimulus to development. Kung gusto nyo maging matalino, gusto kong maging matalino. Kasi dami kong nakakalimutan. Nakikinig ako sa ating mga pastor na magaling. Kaya nilang i-recite ang verse by verse by verse. Kita pa na ako sa ating Panginoon. Kailan Lord, ako makiking ganyan. Makipa-recite ng maraming verse. Nakikinig ako rin sa mga stories nila Luther, nila Zwingli, nila Jerome, nila sa Great Controversy. Nag-pray sila hours. Isang oras, 2 oras, 3 oras. Sa mga super evangelist na ating church, nag-pray sila sa 4 hanggang 7 a.m. Kailan nila ako nakaka-pray kahit na 30 minutes na tuloy-tuloy. Nothing can equal. Gusto kong maging matalino. Gusto natin maging matalino. Gusto natin ang salita ng Diyos ay nasa ating isip na ating maaalala para hindi tayo naliligaw ng landas. Sabi sa ni Ellen G. White, nothing else can equal the study of God's Word as a stimulus to mental development. As a basis of intellectual training, the Bible is more effective than any other book or all the books combined. Grabe. Alam niyo mga kapatid, itong book na to, akala ko book lang to. Meron nung binigyan ako ng Diyos na pagkakataon na maka-attend yung isa sa mga theological forum sa Ayos ng African pastor, ng Africans. Ang topic ay mga challenges in African ministry. Grabe, sabi ko, may mga anak ang Diyos sa Africa. Grabe. Tapos nang binubura nilang Bible, ito yung sinasabi na Ellen G. White, pag kayo nagbasa ng Bible, hindi nyo na kailangan ng spirit of prophecy. Kasi lahat ng alam kong ang dali-daling hanapin sa spirit of prophecy, na hindi ko alam kung nasan sa Bible, dahil mas madaling hanapin sa spirit of prophecy para sa akin. Hindi ako masyado, iba yung language mo sa Bible. Nandun pala, alam nila kung nasan. Binabasa nila sa Greek at sa Hebrew pa. Grabe. Doon ko nakita, doon ko na says na itong book na to, buhay na book to. It changes people. It's very powerful. Very valuable book. Kaya pag pupunta ko dun sa mga ganun, sa mga ating mga scholars, na sa ating mga tao, mahilig magbuklat ng Bible, mag-recite ng Bible, para ba tayo nasa langit? Actually, gano'n naman talaga. Kasi anong gagawin natin dun? Alam naman manunod tayo ng itbulaga dun. Alam naman, sabihin, meron friend, ang tagal na natin dito sa langit, meron pa bang DVD dyan? Meron bang movie dyan?
Wala naman yata ganun doon. Hindi tayo makikinig sa kay Moses, kay Paul, kay Joel, kay Habakkuk, kay Ellen G. White, at mismo sa umimbento ng lahat na yun. Diba? As yung mga nag-aaral ng health, mga kalalaman nyo ngayon yung mga hindi nyo maalam kung bakit ganun yung mga nangyayari sa katawan ng tao, yung mga psychologists, yung mga kalalaman, maiintindihan nyo mas malalim. Kaming mga computer science na ginagaya namin ang tao. Di ba? May artificial intelligence. Ang goal ay gayahin yung tao. Paano gumawa ng robot? Ayun, ang umimbento mismo ng tao, may interview natin. Very nice. That's why we are looking up toward going to heaven and talking with our Creator. So the importance of the Bible. So, minsan, pagbasa ng Bible, nakakatulog tayo. Di ba? Aminin natin. Pero may shortcut dyan. Tayo punta sa mga worship. Dahil dyan, yung mga nagbasa ng Bible, sinasabi nila yung mga nagiging meaningful sa kanilang buhay. Hindi tayo nagbabasa, nakikinig lang tayo. Di ba? Hindi ko naiintindihan mga kapatid yung ayaw pumunta sa worship. Ano bang iniiwasan nila? No? Ang kaaway, gumagawa ng napakaraming mga distraction para lang tayo malayo sa God's Word. Tapos, we should learn how to give Bible studies. Isang Bible study na alam kong ibigay, yung una, tungkol sa salvation. Pero I try my best. Kahit na minsan parang walang hakinig sa atin, meron yan. Sabi mo, nag-aaral ako mag-Bible study. Ngayon sinusuportahan ko yung evangelist. Pero hindi ko alam kung meron akong audience. Minsan nagde-drive ako, may sumakay ng mekaniko. Ganitohan, susubukan ko yung kanto. Meron din pala akong audience kahit yung mekaniko lang. So lahat tayo merong audience, yung makaka-relate. Halimbawa, hindi man makinig yung mga senator, yung mga president sa atin dahil tayo of a humble state. Pero pa rin tayo mga sila. Memorizing of Bible verses. Yung kinaginto ni Kayogi, pag kayo kumpiyan ng file nun, ang ginagawa niya, ay nagbabasa siya at nabimemorize siya. Sabi niya, Brother Roger, you are so old, why are you memorizing? What are you memorizing for? Sabi niya, I haven't memorized that. There is still plenty that I still have to memorize sa Bible verses. Listening to biblical preachers. Yung maraming Bible verses niya sabi. Read Bible stories. Yan, hindi lang yun. Look at the pictures. Yung maganda din sa Bible story, may mga picture. Ay, meron palang magandang movie na word for word from the Bible. Ang pangalan ay The Gospel of John. Sabi ganun. Pag pinapanood ko yun, nung bumili ako nung bumili ko, hindi ako pinari. Kasi we have to become good example, you know? Lalo-lalo na nasa computer profession tayo, and then we are teaching intellectual property rights and so on. We have to become good examples. Punta dun sa heart shapers, dun sa Pasay ako. Ay ko, kumuha ko, nung makita ko, word for word talaga. Whole book of John. From John 1:1. And the word was God, and the word was God. Hanggang doon sa dulo. Ang script nila talagang John. So nanonood ako for 2 and 60 hours and 66 minutes yata yan. Nakatingin ako din, tapos i-on ko yung tawag dun, yung subtitle, yung sa baba, captions. Talagang word for word, NIV, yung script nila from start to the end. So pag nanonood ako doon, nakikita ko kung anong naisip nila ilagay doon. Tapos nababasa ko yung Bible. In the first 2 weeks na nakakuha ko yung video na yan, I watch it about 2 or 3 times every day. Ang galing kasi. At tapos pag mayroong kailangan maalala, naaalala ko yung verse, naaalala ko rin yung picture doon sa movie na yun. And hindi lang yun, hindi yung katulad ng mga lumang mga Jesus Fear. Nakukunti lang yung mga consultant nila, mga Bible scholars. Itong John, itong Gospel of John, pag tinignan niyo yung pag-scroll dun sa dulo, napakarami nilang consultant ng mga Jews, mga taga-Israel, mga Bible scholars, kaya mas malapit sa katotohanan yung kanilang pag-acting. Hindi yung mga actor sa Hollywood. Hindi nila alam kung ano talaga yung pag-act ng Bible. Hindi sila katulad ng ating mga scholars sa IAS. Dahil Bible na Bible sila simula ng unang panahon pa. Pag sila nag-acting ng Jesus, meron silang yung street play. Pag pinanood ko yun, sabi ko, ito mga tao ko, tama ang pagka-act nila. Dahil alam nila mismo yung kwento at nasa buhay nila yung kwento. Pero yung mga ating mga Facebook, pag sila nag-act mo, it's very, very near to mag-understand. And then dito ating King James MP3. Yan. So pag nag-drive tayo,
i-play natin yung King James MP3. Maraming natutunan. Meron pa ng verse na ganyan, hindi ko alam. Maraming mga ganyan. So kahit traffic, no problem. Kahit matagal yung hinintay nyo, no problem. May King James MP3 sa sasakyan, sa cellphone, at saka kaya favorite natin ang mga week of prayers. Sana madubli-dubli ang mga week of prayers. Mga theological forum, kahit na hindi naman talaga theological, kahit na hindi ako theologian, pinagkaloob ng Panginoon mga kapatid na makapunta ako doon. Kasi dahil nila yung camera. Sabi niya, pakibidyo naman. Ay, syempre, no problem. Kala nila, video ba din? Pala nakikinig ako dahil nag-enjoy ako masyado sa pag-usap-usap tungkol sa Bible. And camp meetings, mga revivals, voice of youth, kasi kung tayo tumutulong sa iba, dyan lumalakas ang pananampalataya. Paano pag walang microphone? Paano pag walang ganito? Di pagsubok. Pag marami pagsubok na yun. Test. Magpalakas yan ang pananampalataya. Sometimes it is fires of furnace of kung doon tayo na-purify tayo sa mga apoy. Minsan, ano ganyan. Evangelism, church plantings, meron pang mga iba, church replanting, may mga church na hindi na masyado na. And there are so many, the field is so wide. And, ang pinakamaganda nito, ang Diyos ang ating boss. Nananalangin tayo, Lord, ano bang gusto niyo ipagawa sa amin yung araw? Anong gusto niyo ipagawa sa amin yung Sabado? Next Sabado. Minsan, Sabado ng umaga, hindi ko pa rin alam. So, pupunta na ako sa PIC o kung saan mas kailangan. Nangigis na nga ako ng mga kasama natin kasi kami yung taga-ayos na ng microphone ng pinag. Marami naman tao din eh. So, there are other people to kung saan mas kailangan. And then, helping others who are doing ministry and Bible study kasi hindi nga tayo lahat marunong. So, we try to learn. Meron akong napapanood ng tungkol sa missionary. Yung pala, ang gusto ko mangyari, panuorin ko lahat kung paano mag-church planting. Kasi malay nyo, wala na mga pastor. O kaya nag-isa ka dun sa mundo. Anong gagawin mo, di ba? How are you going to do ministry? So we try to learn how to do Bible study, how to tell stories to children, and the best way to learn is to teach. Sabi pa dito sa, I think this is the last slide. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions. So yan po ang sabi si Joel 2:28. And also upon the servants and upon the handmaids in those days will I pour out my spirit. At inuulit rin po yan sa Acts 2:14, 2:17. Dinagdagan po yan dun. Ang dinagdag sa Acts 2 ay in the last days. So ito po ay ni-reaffirm sa Acts 2. Let me just look for it. Sabi dito, Acts 2:17, and it shall come to pass in the last days, said the Lord, said God, I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. And on my servants and on my handmaidens I will pour out the spirit. Those days my spirit, and they shall prophesy. And I will show wonders in heaven above, and the signs on the earth, and blood, and fire, water, smoke, and other things. So, ang nakalagay po dyan, in the last days. So, dumadami po ng dumadami ang ating mga voice of youth teams sa AUP. No? If you have a chance to join and to encourage them, yan, ating tulungan. Kung meron kayong narinig ng mga church planting, meron din pumunta ako na sa binyan. Ay, kung bakit itong church na ito, lima na yung napatay yung children churches. May tinatawag ng mother church, may tinatawag ng mga anak ng church. Anong technique nila? So napunta ako doon, ini-spy ako. Sabi ko, ano kaya, saan kayo nagagana ang kanya ng kapangyarihan na magpatay ng maraming church? Na-discover ko, meron silang prayer, intercessory prayer between ng Sabbath school and ng ano. Ano ko baka doon? So try to monitor and to help them and whatever we can do. At yun po. So, ang mga natutunan po natin ay marami pong opportunity ang gawain. Napakalaki ng gawain. And lalo na we are aiming towards 2015
yung ating urban evangelism, sabi ni Ted Wilson, and he wrote about the book and all the benefits of the book when you go to the project. And we all have a role. Ang ating role, unang-una, ay magbasa ng Bible, ipanalangin sa Diyos kung ano ang gustong ipagawa ng Diyos sa atin. Tsaka, suportahan ang ating mga ministro, ipanalangin natin mga ministro, ang mga missionary natin na nandun sa China, dun sa Somalia, mga nakatago. Of course, we don't have official presence in Somalia. Pero may mga underground congregation dyan. Wala lang official. Dun sa Afghanistan, napakalawak ng gawain, mga kapatid. So, yun po ang prayer natin this morning. And maybe we will close it by a prayer. Let's pray. Our Father in heaven, we thank you for the truths that have reinforced, that you have given us direction, what to do in our life, and how to do it also. You have put plenty of instruction and powerful words in the Bible, in the spirit of prophecy. So Father, give us hunger for your word, give us appreciation for your word, and give us wisdom and understanding to understand, and give us your word and give us resolve to act on what your word says. And help us, Lord, not to be proud. Help us to be dependent on you. Put us in experiences so that our faith will be strengthened. If there are tests, Lord, comfort us, Lord. If there are difficulties, comfort us that everything is working for the good of our character. And Father, we pray for all our ministers all around the world, our church organization. We pray from the president to the laymen, everybody, Lord, please pour your Spirit in us all. Prepare our hearts, Lord, for the outpouring of the Holy Spirit. As David says, renew our hearts, change our heart, so that we can be more self-denying, we can be more sacrificial, and follow you in your ministry. We pray for all the missionaries, we pray for all the teachers, all the laymen who are working everywhere. We pray for all the people who we are going to collect, all the people who are honest, living, just waiting for the news. Our Father, we don't know where they are, but give us wisdom and help us to follow where you lead, so that we might find them, that they might be called into the fold. Father, as we go each other's ways, give us wisdom and understanding to do your will, even if we don't know, if we are not sure. Our Father, be with us and help us to be aware of your presence in our daily lives. Help us to be prayerful. Help us to pray like Luther. Help us to be like Paul, as faithful like Abraham, like the prophets of old, the martyrs in the great controversy book. Help us, Lord, to be more like you, especially as we do your work in these last days. Thank you for hearing us in our prayers. In Jesus' holy name we pray. Amen.